Ito po ang sabi ni Marcoleta. Alam nyo sa tuntunin namin, pag nag-walk out, pwede namin silang paaresto para bumalik eh. Oo, nasa rules namin, pero hindi na namin ginawa. Magkakahiyaan po pala. Dahil ang isinisigaw lagi ni Ping Lacson, nasa inyo ang majority, pero nasa amin naman na rules. Di ba? Kay Lacson galing yan eh. Ngayon, pag pinatulan pala kayo ni Marcoleta sa rules ninyo, pwede pala kayong paaresto at dalhin para maibalik sa Senado. Kaya lang, magkakahiyaan na po talaga eh. Talagang nakakahiya na po. Baliktad po yung sinasabi ng mga to eh. Hindi po etong Senado na to sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, hindi po ito ang walang dignidad na Senado. Ngayon lang nga po nagkaka-interest na ulit ng mga tao sa Senado eh. Ngayon lang nga tayo nakakakita na bumabalik na po yung pag-asa ng mga tao sa Senado ngayon. Tama si Amy Marcos nung sinabi niya na nagsimula po na mawalan na ng amor ang mga tao sa Senado. Nagsimula po na bumagsak ang pananaw ng mga tao sa Senado nung kayo po ay hindi na nag-iimbestiga sa flood control. Sige, anuin muna natin to si Marcoleta. Maraming sinabi. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Soto para siya mag-question ng quorum. Bakit mo i-invoke if whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo eh. Tama, sinadya ninyo. Alam nyo po yung pagkawala po ng quorum, hindi po pwedeng yung nanadya na mawala ang quorum, sila pa yung mananawagan na wala na tayo sa quorum. 'Di ba? Ang ginawa po ng minority, hinostage nila yung plenary, hinostage po nila yung usapin ng Senado. Kasi umalis sila, okay lang po na nag-walk out eh. Kung nag-walk out po sila, pwede pong ituloy ng mga natirang senador yung usapan. Ang problema, nag-walk out na sila, pero sinabotahe pa nila yung plenary. Bakit po nila sinabotahe? Sila pa rin po yung nanawagan ng quorum. Hindi po ba nakakahiya pong gawain yan? Hindi, unparliamentary. Kayo na nga yung nag-walk out. Kasi po ang ibig sabihin po na nag-walk out, wala na kayong pakialam sa usapin. Bahala na kayo dyan. Ayaw nyo kaming, total kayong masusunod, di mag-walk out na lang kami. Iba po yung ginawa nila eh. Nag-walk out na sila, tapos may natirang isa, si Tito Soto, at nagsabi po na wala na tayo sa quorum, kaya itigil na to. Ibig sabihin, ang pag-walk out nyo, wala na kaming pakialam sa usapin eh. Pero hindi. Wala na kaming pakialam, pero gusto naming matigil yung inyong pag-uusap. Nandamay pa, ika nga. Hindi na lang sinarili. Sa madaling salita mga kapatid, talagang ang gusto nila, wag matuloy yung usapan. Kasi kung nag-walk out ka lang, 'di ba, halimbawa po ng walk out, na ibig sabihin ng walk out, bahala na kayo, wala na akong pakialam kung anong pag-usapan nyo. Halimbawa, ginagawa araw-araw ni Lito Lapid, pagka time in, time out na. Di ba? Yun po. Ganun sana, yung wala na kayong pakialam, kaso gusto nyo pa matigil eh. Nagdeklara pa si Lacson na dahil sa ginalawa nilang walkout, nanalo sila. Imagine niyo kung gaano po kasutil. Tuloy po natin yung mga sinabi ni Marcoleta. Bakit mo i-invoke
if whether or not we have a quorum, alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Di ba? Ang quorum namin, 13 senators. So kung 11 kami noon at sila naman ay siyam, ilan yun? 20. So lagpas sa quorum, umalis ang siyam, 11 na lang kami, wala nang quorum. So sa puntong kukwestiyonin mo yung quorum, parang ikaw na yung nanunuyo sa amin. Parang ikaw na yung, 'di ba? Parang ang meaning ng nanunuyo, parang nang-aasar ka eh. O mag-walk out kami, wala na kayong quorum. Kayo nagbigay ng kondisyon para mawala ang quorum, pagkatapos kukwestiyonin ninyo mo yung quorum. So may bad faith dito. Correct. Ginit din ni Marcoleta na hindi umano walk out ang tamang remedyo. Ayan, sabi niya hindi ganoon ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganoon, kailangang harapan po 'yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan. Nakikinig po sila, malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na sa paninindigan. Yun yung kanyang gustong sabihin. Yan po yung importante bilang senador eh. Handa kang ipagtanggol yung mga paniniwala mo. Hindi po, ang ginagawa po ng minority, nag-walk out sila, ayaw po nila makipagdebate dahil wala silang kakayahang makipagdebate. Tapos magsasalita po sila sa media na hindi po sila mako-question. Yan yung ginagawa nila ngayon. Lahat ng argument nila nasa media. Ang problema ninyo, hindi lang naman ang media ang pinagkukunan ng impormasyon ngayon. May panabla rin po. Lahat ng sasabihin nyo sa media, sasagutin naman naming mga vlogger. Ganyan po ka-importante ngayon yung mga katulad naming political vloggers. Kasi hindi po natatapos sa media yung kanila, wala kaming access sa kanila eh. Pero may access kami pag nilabas nila yan sa media at kaya namin banatan sila dahil nilabas nyo sa media, hindi na nakaharap sila Marcoleta, hindi na kayo mababanatan. Pero instantly, kaya namin silang birahin yung mga pinagsasabi nila. At ito yung ginagawa natin araw-araw. Kaya maraming salamat po sa inyo na nanonood sa amin, pinapakalat itong mga impormasyon na pagkontra naman sa impormasyon nila through media. Totoo po yan. Lahat po ngayon, battle of propaganda. Propaganda nila versus propaganda natin. Pero ang tanong dyan, sino ang naroon sa katotohanan? Kaya pinost ni, katulad po nito, sa post po ni Erwin Tulfo, pinost niya po sa FB page niya. Yung walkout. Siguro, ang purpose nila na pagpo-post ng kanyang walkout, ng kanilang walkout, para ipakita sa taong bayan na ganun. Pero ano po ang epekto? Baliktad po eh. No? Nung pinost niya po yung walkout, ito po yung update. Pinagtawanan po ng mga Pilipino. Alam niyo yun? Meron na pong so far, ito po ang update dito sa paano ba nakikita yung mga tawa rito. Ito. So yung 92,000 po ang haha. Pinagtatawanan po yung kanilang walkout. Yung thumbs up naman po ay 18,000 at yung heart ay 11,000. So kung akala po ni Erwin Tulfo at ng minority, kasi pinusto kay Erwin Tulfo eh. Kung akala po nila, nagmumukha po silang mga bayani sa ginawa nilang walkout, ang layo po. Pinagtatawanan kayo ng netizens, hindi po kayo hinahangaan. Dapat mas marami yung likes kaysa sa mga heart, ay kaysa sa haha. Yan yung sinasabi natin. May bawi ang mga taong bayan. Bagamat panalo kayo sa media, ano ba naman yung media sa atin? Hindi ba?
Wala naman po yan eh. At pagalingan lang po. Wag na tayo wag na tayo magyabang. Nakakahiya naman sabihin na, putya, walang panama sa atin yung mga taga-media na yan. Sikat lang sila. Pero kung sa argumentong maleta lang meron yung mga yan eh. Nakakatawa kasi pinagtatawanan kayo ng netizen. Yung akala ninyo ang ganda-ganda ng inyong ganda ng forma eh. Galit. Halos sabay-sabay. Nag-walk out. Ang ganda ng picture. Nakakala mo talaga, pagdating ng pinost niya sa sarili niya pang page, nakakahiya dahil mas marami yung nagtawa